problema natin mga Pinoy, na talagang, na hindi ko alam kung bakit nababaon sila sa utang in a way. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hello guys! Hello people of the universe! Welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mabi Crialuyo on the house. So ayan guys, welcome back again sa aking YouTube channel. And yes, another day, another vlog. So for today's vlog, ngayon, gabi na guys. So it's actually 10 p.m. in the evening. So praise God na maaga tayo natapos for today's video. Maaga tayo natapos sa work. So mag quick vlog lang ako. Gusto ko lang to i-share kasi awareness din for me and sa mga gustong mag-apply dito or mga nandito na sa Hong Kong. So we need to gusto ko lang i-share yung what's happening here in Hong Kong din. Yung mga dapat mong iwasan na isa sa mga dahilan kung bakit na-terminate yung isang helper, no guys. So ito yon, gusto ko pag-usapan yung about utang guys. Kasi dito sa Hong Kong is napakadali mangutang. Talagang passport mo lang, kontrata mo lang, or yung HK ID ang tinatawag dito once na nandito ka sa Hong Kong. So talagang napaka-basic na sobrang dali mangutang dito. And the problem is guys, karamihan ng mga Pilipino talaga. Kasi ako, parang narinig ko na to, I can say na karamihan talaga dito is talagang naan nila mangutang, ganyan. Or talagang kadalasan yung iba talaga nababaon na sa utang. Alam mo yon. And it's sad na isa sa mga kakilala ko, sa mga kakilala ko rin nandito. So, kung is yun, ganun nga, na-experience nila mangutang, but nagka-problema siya kasi parang naging co-borrower siya. Ayun yung problema dito guys. Pag nangutang ka, merong co-borrower. Kailangan mo ng co-borrower. Kasi pag hindi ka nakabayad, merong magsasalo ng ng utang mo. So, the problem is, pag co-borrower ka, kasi yung tawag nilang co-maker ka, ang mangyayari niyan, ikaw mag-shoulder pag tumakbo yung main na name na nandoon sa utangan. So, yan. I will link down below guys yung vlog. May vlog ako dyan na na-amaze ako. Hindi man, I'm not na-amaze. Actually, parang natawa lang ako, natuwa ako na tabi-tabi yung utangan. Alam mo yun, first time ko kasi nakakita ng ganun dito sa 2 years ko dito sa Hong Kong. So, anyway, kasi hindi ko rin talaga inaalam yung about utang na yan kasi I don't like talaga ang utang guys, and that's the reason why I'm here in Hong Kong para makabayad ako sa aking mga utang sa Pinas. So, ayun nga, going back dito sa Hong Kong nga. Ayun yung isa sa mga problema natin mga Pinoy, na talagang na hindi ko alam kung bakit nababaon sila sa utang in a way. Kasi I'm not judging anybody, Kasi, di ba, may kanya-kanya tayong dahilan bakit tayo ng utang. Kasi may dalawang, may dalawang klase ng utang. Good debt or bad debt. Yung good debt, yung gagawin mo for business, alam mo yun, business or may emergency talagang as in kailangan mo. Yun, pwede yun. Or yung good na pwede mong talagang palaguin pa yung pera na iutang mo. Pag bad kasi, yung alam mo yung ibang sa mga bisyo or mga anything na hindi naman hindi mag-iikot yung pera. So, parang, for me, that's, bad debt na parang mawawala lang sa wala yung perang inuutangan mo. So, anyway, yun nga, isa sa yung mga dahilan yan, and then, yan, marami na naka-experience kasi na mga kakalala ko dito yan. Na gano'n, tumakbo yung ikaw mismo, problema ka pag tumakbo, and then, worry mo, paano pag due date mo, tapos diba, mapapadalan ka ng sulat ng love letters sa bahay ng amo. So, ayun yung kinakatakutan ng lahat. And, yun lang, parang awareness din para sa atin, yung mga nandito na sa Hong Kong, or yung mapapunta pa rin dito, ayun yung dapat yung iwasan, guys. Na huwag kayong mapunta sa sitwasyon na yun na mangutang kayo. So, kailangan talaga natin ng financial education
sa ating mga OFW na maano natin yung manage natin ng tama yung perang kinikita natin mapunta sa tama. Alam mo yun, ito rin yung isang advice ko rin na huwag kayong masyadong magtitiwala sa tao, kahit kaibigan nyo, kahit kapag-anak nyo, huwag kayong babadaan sa iyak. Minsan kasi ganun ayun yung mga normally na kahit kamag-anak mo, kahit kaibigan mo talaga na matalik, as in talaga na naupunta ka talaga sa sitwasyon. Sabi nga nila, pag pera ang pinag-uusapan, nawawasak yung relationship, no? Your family, your friends, or whatever. Talagang pag pera talaga is, evil talaga yung pag ginamit mo sa mali. Diba? So, ayan, kung mangutang kayo guys, I'm not judging anybody. Kung mangutang kayo, ang advice ko, just mangutang kayo sa inyo lang. Huwag na kayo mandami ng iba. Be responsible pag nangutang kayo na talagang on time makakapagbayad kayo kasi dito talaga sobrang higpit ng mga bank dito guys. Sobrang higpit nila talaga as in pag na-miss ka lang ng one day or whatever, I guess na talagang papadalang ka talaga agad nila ng letter. So kung maaari is huwag na tayo mangutang. No, hindi naman talaga ganun ka-importante. Kasi ako as ako yung naging part ako ng IMG community, no, doon ko natutunan yung financial education. Talagang as in, talagang yung paano pag-build ng solid financial foundation natin, kung saan tayo mag-i-start mag-ipon, anong ba dapat natin unahin, yung katulad yung pagkakaroon ng sarili nating healthcare, yun nga, yung maintindihan natin about life protection, yung pagkakaroon ng emergency fund, yung ma-manage yung utang, talagang as in dapat mawala yung utang natin kung maaari. And then, magkaroon tayo ng investment. Depende na yun kung sa bahay, magkakotse, kung any investment vehicle na gusto mo na safe, diba, or legal. And so, yan, talaga sa IMG, natutunan ko talaga lahat mag-manage. I can say, guys, na share ko naman sa mga vlog ko na I'm finally debt-free. Wala na akong utang, guys. And ayun talaga yung focus ko since na nagpunta ako dito sa Hong Kong. Inalis ko talaga yung barkada. And good thing talaga, I'm just thank God and praise God na dinala niya ako sa church. Dinala niya ako sa tamang community. Ayan, sa church namin. Talagang natuto ako sa agency rin kasi namin guys, kahit sa Pilipinas pa, meron ng training na about dito sa Hong Kong. Nagkaroon na kami ng idea na ayun nga, na pwedeng isang lang passport. Alam mo guys, yung dito. Talaga totoo yun, pwede. And so, ayun yung iniwasan natin. Talagang naging aware din ako about sa utang na yan. And syempre, napunta ako sa church. Mas may training din. Pagdating sa Galilee kasi guys, pagdating mo dito, may training pa kayo na separate. Kasi syempre, pag nandito ka na, mas iba. Mas malapit ka sa mga tukso, mga temptation, whatever. Yan, isa sa mga temptation niya yung utang na yan. So, sa mga barkada, alam mo yun. And so, tinitrain pa rin na yung mga ladies na nandito na nag-arrive na dito to learn more about Hong Kong and paano ma-overcome yung homesick or yung mga rules and regulation dito sa Hong Kong, and then how we overcome or how we handle yung situation inside the house of our employer. Yung lahat ng basically we need sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong. And then, basta yung maiwasan din yung termination, break contact, whatever. So, ayun din yung tinitrain nun sa agency namin, guys. So, talagang, ang agency namin, I can proudly say talaga na, and they don't just gonna bring you here to work, but they gonna bring you close to God. Ayun yung importante na talagang na-really appreciated. Na they gonna really bring you closer to God. Talagang i-introduce nila sa iyo kung gaano kahalaga na meron tayong Diyos sa buhay natin while we're here in Hong Kong. Kasi dito lahat open, guys. Lahat sabi ko nga malaya ang mga helper dito, sobrang laya Normally na, minsan nga na-overpower na yung laya ng mga helper. Minsan, totoo lang ako guys, na minsan na carried away na tayo ng kalayaan natin dito sa Hong Kong. So, ayun lang yung observation ko guys I'm not condemning anybody or judging anybody. So, ayun lang, pagdating sa utang,
You just be responsible in na mabayaran yun. And kung maaari lang, huwag na kayo mangutang. Or if you want, kailangan talaga maging financially educated talaga tayo, guys. So, ako personally, I don't like utang. Nagkataon lang talaga, yun nga, I'm financial, ignorant before. So, maraming mismanagement ng pera noon sa Pinas. So, talagang napunta ako sa sitwasyon ko na yun. Nagkautang ako. But, it's a good utang naman. May rason naman yun. Hindi ko naman winaldas kung saan-saan, party, hindi naman ganun. But, in a purpose way na tamang naman, pinaglagyan naman nung nautang ko nung before. So, pero mahirap kasi mag-ipon, guys, pag may utang ka. So, I really don't like it. Especially now, I am financially, alam mo yan, nag-aaral ako about financial education. I'm sharing also about financial literacy. Talagang na-importante natin, kailangan natin as a OFW na matuto tayo mag-ipon at mag-invest sa tama at legal. And matutunan talaga natin paano i-handle yung finances natin. At pwede natin i-share sa family natin, di ba? Kasi ayun talaga, sa akin personally, ayun yung kulang sa akin before. As in, talagang maraming pera na nasayang. So anyway, ayun lang yung gusto kong i-share today talaga about utang. Kailangan huwag kayong basta magtitiwala sa kaibigan or Kung magtiwala man kayo, himayin nyo pa rin. Huwag kayo papasok sa sitwasyon na ganon, may ipit kayo, alam mo yun. It's good to help your friend or pag kung advice na lang na something na pwede nyo maitulong na iba. Huwag lang yung mangutang. Kasi mataas ang tubo dito, guys. Kung wala kang alam about compound interest, guys, na natutunan ko lang din sa IMG, guys. Sa utang kasi before, di ba? Hindi naman ako sa Pinas, di ba? May interest. So, yung 5%, akala ko ang baba lang nun. Kung sa peso, akala ko ang baba lang nun. But pag kinumpute mo siya ng yearly, ganyan, or kung lumagpas, kung tubo lang binabayaran mo, di ba? So, talagang, ang mangyayari niyan, hindi mo alam na ang laki pala ng tubo ng pera. Especially kung dito ka sa Hong Kong, di ba? So, malaki yung tubo talaga. I think, pag bago ka, I think 4% na rin dito. So, 3.5 yung last na nakita ko na daanan ko na financing, utangan dito. Yung nakita ko, ang laki nun. Tapos, dollar pa yung yung tubo, di ba? So, and then, isa sa mga friend ko rin na stuck, parang nagka-problema din siya sa utang din dito. Ayun. So, yung nagamit niya yung card niya, ganyan. So, ayun din. Talagang mahirap. Mahirap talagang mangutang, guys. Di ba? Yung ganun yung percent yung babayaran mo dito. Ang laki kaya. Kung iisipin mo. Kung wala kang alam sa compound interest na tatawag nila. Yung how money works talaga. Para akala mo mababa lang yun. Simple lang yun. Basta yun, pag nangutang kayo talaga, sarili ninyo na lang. Huwag na mandamay, ha? Ayun lang. Kasi diba, yung iba natatakbuhan. Ayun yung mga normal nangyayari dito. Tinatakbuhan sila ng mga ang pangalan nito, ng mga co-borrower nila. Totoo lang, kasi isa sa mga subscriber ko before is sabi niya gusto niya bumalik dito but yun nga na-terminate siya because of utang. Nasulatan siya ng bangko sa bahay ng employer, and then ang nangyari sa kanya, na-terminate, and then nasa ibang bansa na siya ngayon, nasa somewhere in Middle East siya ngayon. And so, yun ang gusto niyang bumalik dito if she will be given a chance na makabalik dito. And yun nga na lesson learned sa kanya na about utang nga. And ayun, basta mahirap mangutang dito sa Hong Kong pag hindi ka makabayad agad kasi talagang kukulitin ka nila. And ayun nga, marami tumatakbo. Ito na recently nga, i-share ko na tumakbo yung friend niya, tumakbo na. Wala na dito sa Hong Kong, hindi na siya nagtatrabaho dito. Sabi pa balik, nasa ibang lugar na. Paano pa makabalik yun? Siyempre, mas maganda opportunity doon.
Mabalik pa ba yun? But anyway, praise God naman na meron naman solusyon sa kanya. Merong pinadala si Lord na sasalo ng tutulong sa kanya magbayad nun. But yun lang, lesson learned lang talaga na kahit iyakan ka talaga, kahit kapamilya mo pa talaga yan, or kaibigan, best friend, talagang ingat din tayo pag sa tulong. Alam mo, kasi minsan ganun, nadadala tayo sa gusto natin tulungan, naawa tayo. So, pero tingnan natin yung background din ng tao, kahit kaibigan natin, kababata natin, or i-background check din talaga natin kung meron ba siyang inutangan na iba na, kasi ganun yung experience umutang na sa iba, ang dami na ng inutangan, tapos ikaw yung last. Diba? Yun yung nakaka-frustrate, guys, isipin. Sad, but praise God na, ayan, lesson learned talaga sa atin yun. Sa akin din, lesson learned. Parang, realization din, sa atin, lahat ng mga gustong mag-apply dito. So, ayun yung isa sa mga dapat iwasan nyo. At huwag nyo nang pasukin kung maaari. Pwede tayo, meron ako naalala na quote na sabi nila, hindi daw tayo mabubuhay na walang utang. It's a no, mabubuhay tayo na walang utang. Pwede, kaya naman. Kung pipilitin natin or i-mindset natin na huwag tayo mangutang or Pwede may mangutang na maliit lang. Alam mo yan yung kaya mo, as in na kaya mo talagang bayaran on time or ganyan. Pero yung mangutang ka talaga as in na mababaon ka. Mahirap yun, guys. Mahirap labasan yun ng ganon. Kailangan maging financial educated talaga tayo na palagan yung pera kinikita natin. Diba? Huwag tayo masyadong sa lifestyle. Kasi ayun yung narinig ko rin mga nagsishare ng mga financial advisor. Na inflation, lifestyle inflation daw ang tawag doon na pag malaki na yung sahod, lumalaki din yung expenses. So, yun, kailangan talaga, lang, sakto lang, simpleng buhay lang, na, syempre may goals tayo and dreams na gusto nating abutin, but, kailangan, natin, step by step, huwag mabilisan. Ito lang yung, nakita ko kasi, basta naalala ko, ipopost ko dyan, ewan ko kung may picture pa ako nun, yung sa utangan na, natawa lang ako. Sabi kasi doon, kung gusto mo, parang kung gusto mo matupad ang yung mga pangarap, mangutang ka daw. Doon, makakagbuo ka daw ng bahay, pang education ng anak mo, pang business. Pwede naman yung kung business, okay. Sa akin, for me, business, okay. Pero kung yung gusto mong magpagawa ng bahay na nasa iutang mo, sa akin ngayon natutunan ko, hindi pala ganun dapat. Kailangan mag-ipon ka na lang. Much better. Or pwede ka mangutang yung lang. Pero sa akin hindi pala. Huwag ka na mangutang pala. Kung papagawan mo na ng bahay na kailangan talaga solid yung financial. Huwag basta kung mga lifestyle lang naman natin, huwag natin ipangutang. Mag-ipon na lang muna tayo. So ayun lang, guys, gusto ko lang, ayun ang awareness na gusto ko i-share today. Sana may natutunan ko today. And comment down below kung naka-experience na ba kayo ng mga ganon, kung nandito kayo sa Hong Kong, yan, or any other country, yan, kung na-experience nyo na yung ganon, napunta kayo sa sitwasyon na ganon na sa utang or terminate kayo dahil sa utang, yan, please share. Yan, so, but ayan lang, awareness lang for us, for everybody na papunta dito sa Hong Kong, at yung nag-iisip na mag-apply dito sa Hong Kong. So, ayun lang, guys. I hope you like this video. Please like and share and comment down below. And hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe sa aking YouTube channel for more updates and any lifestyle experience that na pwede kong i-share sa inyo. Ayun lang, guys. And good night. Pahinga tayo, guys. Enjoy. God bless, guys.